So ayun, okay KGX, kamusta kayong lahat? Bago tayo dun sa topic, check lang natin tong ating future trading. So ngayon, positive $4 naman tayo. Nakalong tayo sa ETH mga idol. So tingnan natin kung matatalo tayo dyan o mananalo tayo. So masyadong stable ang ETH ngayon, pero tingin ko siguro lilipad ang ETH. Siguro lang mga lord. No, for me. So siguro kapag ito umabot ng 30 USD or 20 USD, ano na tayo dyan, no? Mag-take profit na tayo. No, pag-usapan lang natin to, no? Sa BitGet, no? Sabi niya dito, will the next Bitcoin halving lead to a new bullish run? So, okay. So, sabi nila, no, ayan, no? There are now less than 20,000 blocks until the Bitcoin halving. So, ilang blocks ba ang kailangan para sa Bitcoin halving? I think lang, nasa 200,000 ba? So, pero pag kinumpute mo daw yun, mga idol, no, laging 4 years. No, kaya nagsimula yung Bitcoin halving ng 2012, 2016, tapos 2020, tapos 2024, di ba? So, pero 2020 naririnig-rinig ko na ang Bitcoin, no? Kumbaga gusto ko nang pumasok diyan. Nakita ko ng 2020 hindi naman siya umangat, no, kahit na nagkaroon ng halving. So, ibig sabihin, once na nagkaroon ng halving, hindi basta-basta lilipad ang value ng BTC. Papasok muna yung ilang buwan. Kasi naalala ko, 2021 April, nagsimulang lumipad ang BTC. So, ibig sabihin, kung 2020, nagkaroon ng halving, 2021, nagkaroon ng progress, lipad, yung BTC. So, yun yung napansin ko. Yun lang yung napansin ko ng 2021. Kaya check nyo yung graph ng 2021. Diba, lumipad? 60,000 or 69 or 64,000 USDT, di ba? So, yun yung unang bull run na nakita ko, no? 2021. So, syempre, ayun, ito pala, nakita natin. So, sabi nila, noong 2012, noong una, 50 USDT ang namimina. And then 2012, 25 USDT, 2026, 12.5, 2020, 6.25, 2024, 3.1, 2028, 1.5. So, ibig sabihin, pababa ng pababa yung namimina. Ito yung maganda dyan, kung pababa ng pababa yung namimina. Kasi, tayo, kaya nagkakaroon tayo ng inflation. Bakit? Kasi sa fiat, kung mapapansin mo, real money, di ba? Ang gagawin lang naman ng central bank dyan is magpa-print ng pera. Di ba? So, kaya ang dami nagsasabi na tumaas yung bilihin, di ba? Kahit pa paano, ako hindi naman ako naniniwala na tumaas ang bilihin eh. Bumaba lang yung value ng pera natin, di ba? Inflation, yun yung pinakamadaling salita doon. So ngayon, ang Bitcoin halving para sa akin kaya nagkaroon ng Bitcoin halving, ang pinaka main reason nito mga idol, para hindi siya siguro para walang kwenta sa kanya yung inflation. 'Di ba? Sabi nga natin, ilan lang ba ang Bitcoin na pwedeng minahin, 'di ba? 21 million lang. 'Di ba? Hindi na lalagpas doon ang Bitcoin. Tapos ang mangyayari, habang minimina mo yung Bitcoin, pa-konti yung namimina mo. Imagine mo sa 2028 na lang, 1.5 Bitcoin na lang ang namimina mo, 'di ba? So bumababa yung supply, syempre tataas yung demand. Tama ba? So, parang ganun yan. Kaya siguro yun yung sinasabi ngayon dito ito yung ibig sabihin ng halving, no? Kinakalahati niya yung mina. Kaya kitang-kita naman, diba? Sa graph. Ako, para sa akin yun lang. Hindi ko na kailangan palawakin pa yung mismong ibig sabihin ng halving na yan, no? Kumbaga, sabi nga nila, depensa sa inflation. Yun lang yun. Yun lang siguro ang tingin ko dyan, no? Kayo, ano ba bang tingin nyo dyan? Kasi yun lang naman ang ibig sabihin yan. Diba? Hindi katulad ng real money natin, di ba? Central bank sasabihin, magpa-print ka ng pera, magpi-print, di ba? So, yung iba, may ibang bansa na trilyon-trilyon na nga yung pera di ba? Pero yung trilyon-trilyon na yun, mabibili mo lang tinapay, di ba? So, kasi nagpa-print ng pera yung presidente nila, di ba? Tayo, parang ganyan din yan kapag bumababa yung supply, pag bumababa yung value ng pera. Tingin ko parang ganun lang din. Kaya ang ginawa ng BTC, nagkaroon siya ng halving. Pinapababa niya ngayon yung mina, 'di ba? So, may mga minero sa buong mundo, ang nangyayari, nagiging kalahati yung mina nila after 4 years.
'Di ba? Every 4 years pala nakakalahati sila. Meaning, ang maganda dito, hindi palaki ng palaki yung mina. 'Di ba? Kapag palaki ng palaki yung mina, automatic niyan, parang ano lang 'yan, parang mangga. Oh, 'di ba? Kapag season ng mangga, sobrang daming mangga. 'Di ba? Ngayon, yung puno mo, ang malupit sa puno mo, namumunga kapag off-season. 'Di ba? Ang mangyayari pag off-season, ikaw lang yung punong namumunga doon, ikaw lang yung nagbebenta, malaki. 'Di ba? Malaki yung presyo ng mangga mo, 'di ba? Parang ito naman kabaliktaran naman 'to. Syempre kahit paano, yung namimina niya maikli lang, konti lang. 'Di ba? Kinakalahati niya every 4 years. So ibig sabihin, bumababa yung supply, 'di ba? Bumababa yung supply, then tumataas ang price. Yun ang nangyayari ngayon sa Bitcoin, di ba? Tulad nga ng sinabi natin, ang Bitcoin nagsimula lang yan sa mababa. $100 nga lang yan, nung naririnig-rinig ko na yan ng 2012, parang ganyan. Tapos ngayon, magkano na? Umabot na ng 3 million. Di ba? So ngayon, nasa 2 million. Di ba? So nakaraan, 3 million. Di ba? So, yun lang sa ngayon, KGX. At ingat lang din, no? Kasi nga, ang last bull run kasi, umabot siya ng 3.4 million. Ngayon kasi, nasa 2.2 million ang Bitcoin. Nung last bull run, mababa ang Ethereum, ang Tether, yung USDT. Ngayon kasi, mataas ang USDT. So, yung 3.6 na yon, papalo yan, no? Kumbaga, umangat lang ng konti yung Bitcoin, mag 50 USDT na yan, tingnan nyo ilan na. 'Di ba? Halos malapit na sa 3.4 million, 'di ba? So, yun yung mga napansin natin last bull run. So, para sa akin, yun lang ibig sabihin ng halving. No? Kinakalahati yung supply para at least kahit paano panangga sa inflation. Yun lang yun, mga lodi. And then, ayun, no? Lumipad ang ETH, mga solid followers, KGX, ayan. So, meron na akong 20 USDT dito, mga idol, papuntang 21 USDT. So, yung mga ganyan, di ba? Kahit anong oras ako nag-trade, di ba? Pakita natin, anong oras ba? Ba't hindi nakikita yung oras ng trade natin? Hindi ko makita yung oras ng trade, pero ngayon lang yan. Ngayon lang ako nag-trade. No? Sipin mo, ngayon ka lang nag-trade, after 1 hour, may 1,000 ka na. Ayan. Di ba? So, yun lang sa ngayon KGX. At sa mga gustong magtumingin ng aking coin, sa ngayon ang coin ko ay ETH, mga idol. No? Naka-ETH tayo ngayon. Ayan. So, ETH tayo ngayon, mga lods, no? Yung ginawa natin. Kasi, pag napapansin kong lilipad yung token, pumupunta ako dun sa token. Diba? So, ayan. Yan ngayon, yung nangyayari. Siguro, babaliktad to. Ang BTC, medyo bumababa, pero ETH, nagiging stable siya. No, all-time high niya, naging 2.3. So, ngayon, nasa 2.264. Diba? So, yun lang sa ngayong KGX. Sa mga gustong pumasok sa BitGet at subukan tong copy trading, mga idol. Solid na solid tong copy trading ng BitGet, mga lodi, no? So, subukan nyo to. Tapos, sabay balitaan nyo kung nag-take profit kayo. Ang piliin nyo lang, highest copy trader profit at itong mga most follower, di ba? Tapos, panoorin nyo tong video natin sa YT para hindi po kayo magkamali. Ayan. So yun, no, copy KGX, trading kumusta yung tutorial BitGet. gagawa Yan. tayo ng video tutorial yan. about sa Mas future matututo copy kayo trading dyan, mga ng idol. Okay? BitGet. Tapos subscribe na rin kayo, mga lodi, no? Sa mga gusto ng video natin, subscribe lang, no? Napaka-importante ng halving para sa Bitcoin, mga idol. Saludo sa lahat.